Halo. Ito na ang part 2, mga dipungal. Impact ka ba? At dahil nga sa ang hirap-hirap mag-isip ng content, kaya ko hinati sa dalawang part yung vlog ko, na kahit ang daming nabibitin dyan, wala akong pakialam. Matuto kayong mag-antay. Siya nga, 2 buwan yung inantay ko bago siya nagpa-chup sa akin. Samantalang ko isang araw lang, inip na inip. Nagigigil na naman ako. 8 minutes na nga yung in-upload ko kahapon nabitin pa. Samantalang yung iba nga dyan, 3 minutes lang yung vlog, wala man kayo nasabi. Tapos pag hinabaan ko, ginawa kong 12 minutes, di nyo man tatapusin. O eto na, simulan na natin. Pagkatapos naming mamasyal, dito sa may there is just another piece of papasal na mapa ng Saudi, sunod naman na pinuntahan namin ay itong fountain na parang karinderyang bukas sa lahat ng kakain. Alam nyo kung bakit? Ayan o, tignan nyo, ang daming naglalarong bata tsaka naliligo. Dito ka lang makakakita ng fountain na pwedeng paliguan ng mga bata. Sus Mariosep. Magmula doon sa puzzle, nilakad lang namin papunta dito. Konting distansya lang kasi. Alam nyo, natuwa ako guys nung pagpunta namin dito kasi expect ko talaga patay na ito, hindi na gumagana ba. Wala nang mga pailaw, ganon. Medyo matagal na kasi ito, pero heto, buhay na buhay pa rin. May ibang mga fountain lang na wala nang nalabas na tubig. Barado na yata, parang yung tubo mo. Kailangan ng linisan, pero maganda pa rin naman siya tignan. Kaya 8/10 ito para sa akin. Dali talaga. At ano na naman pinagagawa ng dalawang ito? Anong pinaglalaban nyo dyan? Anong oras na? Diyos ko, Evan, dalaan mo na dyan at may pasok pa ako bukas. Mukhang wala naman na yatang lalabas na tubig eh. Sinasayang mo lang oras ko. After 20 years. Ay, ayan na, opak. O, sino ka dyan? Diba? Wala ka din na pala. Charot lang. Sunod na pinuntahan namin ay itong palaruan ng mga bata, pati na ang mga matatanda. Parang ito, oh. Tignan nyo, basang-basa na siya sa pawis. Uy, tama na yan. Tabi lang ito ng fountain, guys. At mula dito ay maaaninag mo na sa di kalayuan yung mga Wall of Titan na pupuntahan din namin maya-maya. Pagkatapos ni Evan maglaro. Hindi niya daw kasi natry ito nung bata pa siya. Masyadong strict yung parents niya. Charot. At chuchuchuchuchu. Umwah. Uwah. Ginawang bata. Hoy, anong ginagawa mo dyan, Gerald? Bastos nitong taong to. Charot. At saan naman punta nitong dipungal na ito? Ay, ayaw paawat talaga sa padulasan. Tama na yan. Asan ba yung pamalo ko? At andito naman na kami ngayon, dito sa may... Hindi ko kasi alam ang tawag sa disenyo na ito, guys. Kaya tinatawag ko na lang siya na Wall of Titan. Kasi feeling ko may mga nakatagong Colossal Titan sa loob ng mga pader na yan. Kung nakikita nyo po yung lawa doon sa may di kalayuan, yan na po yung Duck Lake. Navlinag ko noon, maraming mga pato dyan, kalapati at kung ano-ano pang mga ibon. Kaso di na namin pinuntahan kasi nga gabi na, baka madisturbo pa namin sila. Alam nyo, isa ito sa pinaka nagustuhan kong structural design talaga dito sa Corniche. 10/10 talaga ito para sa akin. Di ako nagsasawang magpicture dito at kumuha ng video, mapa-umaga, mapagabi, ang ganda niya talaga. Yung kabilang side niyan guys, na nakaharap sa dagat, ang ganda rin tignan. Hindi lang namin naikot kasi nga napagod na kami sa kaka-TikTok, tapos maghahating gabi na, Diyos ko. Di pa kami nakakauwi. Naglakad na kami pabalik doon sa pinagparka ng sasakyan. Hanggang sa napansin ko, ba't parang mag-isa na lang akong naglalakad dito? Asan na yung mga kasabay ko? Ay, ayun, ang dalawang dipungal. Nag-TikTok pa talaga, Diyos ko. Porque mga walang pasok to bukas nanggigigil ako. O sige, shoot ulit tayo. Last na to, ha? Stranger to my I say my friend, this is finger. O tama na yan, baka magpinggiran na tayo dito. Bumiyahe na kami ulit, pero hindi pa kami uuwi. Kasi gusto pa daw nilang ipasyal ko sila doon sa Ashdan Walk para magkape. O diba, ginawa na talaga akong tour guide. Habang nasa biyahe, nadaanan namin itong bandang dulo na part ng Corniche. Maganda rin ang mga tanawin dito guys, pero di na kami bumaba. Napuntahan ko na ito 2 beses, pero hindi pa ako masyadong nagbablog noon. Hindi ko lang mabalikan ulit kasi medyo malayo-layo na ito. Dito pa sa may bandang dulo ay may nakita kaming bagong establishmento na tinatayo. Ito yung tinatawag na Bayfront by Ashdan. Ibig sabihin, ang developer nito ay yung nagtayo din ng Ashdan Walk na nanalong best design sa Dubai. Kaya asahan na natin na maganda rin ang kalalabasan ng proyektong ito. Hindi ko nga lang alam kung kailan matatapos. O baka tapos na to, 2 months ago pa kasi ang video na ito Di na kasi ako nakakalabas masyado. Kaya wala akong balita. Pinagbabawalan na kasi ako ng asawa ko, lumabas-labas. Gusto niya kasi sa bahay lang ako, gabi-gabi, ganon, Diyos ko. Charot! Ay, kaloka, ang haba pala nito, Kanina pa namin binabaybay, Diyos ko. Nakaka-excite tuloy na matapos na ito. Abangan na lang natin, ano?
At andito na kami sa Ashdan Walk, ang aming huling destinasyon. Di naman ako halatang pagod na, diba? Ginawa akong tour guide din, ang gigigil ako. Di ko naman sila matanggihan, baka kasi di na ako ihatid mamaya pa uwi sa bahay. Dito kami nagpunta sa may kapihan sa gilid ng dagat. Ito po yung Mantoros. Maganda tumambay dito guys, ang ganda ng ambience. At amoy na amoy mo pa yung fresh na simoy ng hanging malansa galing sa dagat. Totoo naman, malansa naman talaga minsan yung amoy ng dagat, di ba? Pangalawang punta ko na po dito, kaya natuwa ako kasi itong dalawang barista, sina ating ko poong Sing-Sing, Metong Yang Tempo, kalimutan ko na yung pangalan nila. Napanood pala nila yung naunang vlog ko dito. Kaya nakilala nila ako nung pagdating namin ngayon. So anong gagawin? Binigyan na naman ako ng 25% discount. Diba? May nabudol na naman ako. Ayoko nga sana kaso pinipilit talaga nila ako. Kaya sabi ko, sige na nga. Charot, ako pa ba tatanggi sa discount? Diyos ko, habang ginagawa pa lang yung mga in-order namin na inumin, gagawan ko pa sana ulit ng may pa-slow mo si Evan. Kaso, hindi naman maganda yung kuha ko, kaya wag na nga lang, oy. Bala ka dyan sa buhay mo. At ayan na po ang mga in-order namin, na hindi ko alam kung anong tawag sa inumin na yan, at sila pa talaga ang naghatid sa amin, diba? Gusto daw kasi nilang mag-video-video din, tsaka mag-picture ba. So, shout out na lang po sa inyo, Miss Joanna and Miss MJ Lastimosa. O, diba? Di ko nakalimutan pangalan nyo. Prank lang yung kanina. Maraming salamat po sa inyong dalawa at sa binigay nyong discount sa amin. Alam nyo kung malapit lang talaga ang Mantoros sa amin. Lagi-lagi na talaga ako magkakape dito. Ang sarap kasi nung na-order ko guys na avocado flavor. Nung una kasi napunta ko dito guys, hindi talaga ako nasarapan doon sa na-order ko. Hindi kasi ako marunong pumili, kaya hindi na ako bumalik. Yun pala, ang dami pala nilang masasarap na inumin dito. Basta marunong ka lang pumili. Aside pa dito sa location nila na sobrang nakaka-relax talaga. Ang ganda ng ambience at magkakaroon ka talaga ng peace of mind. Basta wag ka lang magsama ng taong toxic, ha? Hanggang sa umuwi na kami kasi inaantok na daw si Evan. Kaya ayan, nauuna na siyang maglakad. Nakakala mo kung may pasok bukas edi off naman. Ako pa tong papasok ng alas 8, Diyos ko. Bumaba na kami sa may underground river. Dito po kasi matatagpuan yung parking lot nila. Kung saan meron silang pa-falls. Ayan o, diba? Parking pa lang yan, ha? Pero may pa-waterfalls na. Diyos ko, iba talaga to si Ashdan Walk. Yun lamang po, hanggang dito na lang yung nabidyohan ko. Kasi nalobat na ako, kaya itong TikTok na lang namin. Habang sumasayaw ng hello, madlang people, mabuhay. Yung gawin kong outro. Maraming salamat Evan at Gerald at sa panonood ninyong lahat. Muli, ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, yes to toxicity, let's make people angry. Charot. Pa, bida ang saya.